Miss Gabaglita! With Tita Cora and Kapitana Sisa. Same, pero iba. We are number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo. Yan! Hello pa rin po sa inyong lahat to the highest level. Sa mga kabubukas pa lamang na kanilang mga radyo, kayo patuloy pa rin pong nakatutok sa Energy FM. Maraming salamat po. At syempre batiin natin ang lahat ng mga taga Malabon. Hi po sa inyo, lalong-lalo sa mga taga Longos, Malabon. Isang magandang umaga po sa inyong lahat. Syempre, mga taga Potrero, hello po sa inyong lahat. Makakalimutan ko ba naman kayo? Hi po, magandang umaga po sa inyong lahat. And welcome po sa Baklita sa Woo! Sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora, ako po si Kapitana Sisa. At eto na, mamigay na tayo ng pabuenas para sa araw ng Lunes para sa ating Pangga Bingo Plus Panalo! Alright! Oy, Tacorns! Kamusta ka na? I thought may meet and greet ka. Why are you there? O, diba? Lagutan naman ako bukas. Nakakaloka. Eto na. Bula-bulahin na natin ang mga bola na ating bubunutin ng ating Pangga Bingo Plus Lucky Number for the day. Diba na nakakaloka ay atin ang kinakaukaw. Kinakaukaw! Ano yung kinakaukaw? Nakakaloka. Diba? Eto na. Bubunot na tayo ng numero para sa programang Baklitas na kailangan nyo lang tandaan para kayo ay makapag-uwi ng 500 pesos both on-air and online. Syempre, ganyan kagalante ang Bingo Plus. Diba? Na nakakaloka. Ayaw namin na sa sad kayo. Diba? At eto na mga panggang ating Pangga Lucky Number Bingo Plus Lucky Number for the day ay tadan! 41. O, diba? Ba't ka tawa ng tawa? Nakakaloka ka. Yan na. Diba? Tatandaan nyo lang po dahil ang ating nabunot para sa programang Baklitas ay number 41. Tatandaan nyo lang yan dahil mamayang gabi kapag pinaikot ni Kuya Chico ang roleta at natapat sa programang Baklitas, kailangan nyo kagad masabi ang numerong 41. O, diba? Para magkaroon ka ng chance ang manalo ng 500 pesos yan. At diyan natatapos ang ating Pangga Bingo Plus Panalo. Hatid yan sa atin ang Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Bye, Tacorns! Yan. Ay, si Bingbing pala. Si Bingbing pala yan. Nakakaloka, diba? Pero eto na nga nakakaloka. Siyempre, mami, ang gabi ang tabayanan nyo po. Dahil speaking of Bingo Plus, diba? Ang ating podcast, mami, ang gabi ay up na, diba? Kung saan nga naman ang ating makakasama ay si Miss Shamsi Subsob. Diba? Nakakaloka. Wala talagang ganun lang. Rubbing elbows with the beauty queen. Diba? Nakakaloka. Parang doon ramdam na ramdam ko yung alam mo yun. Yung pagiging tsaka ko nung tumabi ako kay Miss Shamsi. Diba? Well, mamaya po yan ang tabayanan nyo yan. Diba? Sa Spotify po yan. Dahil ang ating latest episode ay up yan mamayang hapon sa Baklitas sa podcast powered by Bingo Plus, Bingo sa Saya, Plus sa Panalo. Diba? Ang saya-saya nun. Hello pa rin po sa inyong lahat dyan. Diba? Na nakakaloka. Pero eto na. Diba? Kung may swerte kayong nararamdaman, may pagpaparamdam naman daw na nagaganap sa aktor na si Paulo Contes, diba? Sa bakura ng ABS-CBN. Ay, nakakaloka, may paramdam, diba? Kasi nga naman, matapos nga naman, diba, na magsara ilang buwan na ang nakakaraan ng kanilang noontime show na Tahanang Pinakamasaya na produced by Tape Incorporated, ay hindi naman na natin masyadong nakikita
makikita natin na, 'di ba, after nun, pasulpot-sulpot. But definitely now, parang natenga na yung aktor sa GMA7 na nakakaloka. Parang wala na daw proyekto. Kaya nagagalit si Manay Lolit. 'Di ba? Na nagsabi na nga siya na plano nga daw niyang ilipat na lang yung kaniyang alaga. Kung sakali din naman na wala rin naman mahihinta, ayaw niyang buruhin yung kanyang alaga sa, alam mo yon, sa lugar kung saan di rin naman siya bibigyan ng proyekto. Pero eto ang nakakalokang chikang ating nasagap. May ay nagpaparamdam daw. Ito daw pa lang naman, wala pang konfirmasyon. Nagpaparamdam daw si Paulo Contes sa pamamagitan ng, alam mo yon, pagpupuri or pagpapuri kay Coco Martin. Parang pinupuri daw niya ang mga likha ng ating, alam mo yon, superstar director, lead role na may maraming buhay siya na, diba? All in all. Na si Coco Martin, mukhang nagpaparamdam ito sa Batang Quiapo. Diba? Wala namang masama kasi nga, diba, lahat naman nabibigyan ng pagkakataon ni Direk Coco, diba, na yung iba nga halos talagang wala talagang trabaho at parang nakalimutan na yata ng iba na may artista pang ganito, diba, na nagkakaroon ng ganitong klaseng programa para magbigay daan sa mga artistang kinalimutan ng ilan na may mga pinapaboran. Ay! Gumagawa ka ng issue, ha? Walang papaboran. 'Di ba? Walang pinapaboran. Nagkakataon lang kasi talaga na sila yung in demand. Sige, lusot mo yan, Dayo. May pagpapabor, 'di ba? Na parang tipong may ay daw ngayon, na parang tipong may ay puri daw ngayon si Paulo Contes kay Direk Coco sa kanyang mga obra, sa kanyang mga ginagawa. Very demure, very nicely, very, 'di ba? Yung mga ganyang aspeto wala namang masama, 'di ba? Lalo pat syempre, 'di ba? Kung ikaw yung nangangailangan ng trabaho, natural lang naman na ikaw magparamdam. Pero hindi lang din daw sa isa. Ay, not only one, but two programs ang pinagpaparamdaman ni Paulo Contes. Dahil kung sa Batang Quiapo, may ay, diba, may ay singing princess siya kay Direk Coco. Ngayon naman daw, medyo may pahapyaw siya na positive naman yung kanyang mga sinasabi about Showtime, diba? Na parang sinasabi nga daw ni Paulo, daw yan, ulitin ko, daw. 'Di ba? Na para daw wala naman daw siyang masamang tinapay o wala naman daw siyang kagaleta sa kahit na sino mga kagrupo or tipong kabilang sa programang Showtime. 'Di ba? Dahil nga unang-una kaibigan daw niya sila Bong Navarro, 'di ba? Kaibigan din niya si Ogie Alcacid. Then mga nagkakasama ito before sa 'di ba, sa Bubble Gang, 'di ba? Tapos ilan din sa mga nandoon din, kaibigan naman daw niya. So wala siyang masamang tinapay sa mga grupo. O tapos, charot. O tapos, kung mababait sila, hayaan mo na lang sila maging mabait. O, diba? Char lang. So, ibig sabihin ba nito ay para bang nagbibigay na siya ng imbitasyon sa kahit anong programa na willing na siyang makikolab o makatrabaho? Well, wala namang masama, diba? Na kung ganun man, is naghahanap talaga siya ng pwede niyang pagkakitaan, lalo pat kung talagang natitenga naman siya ng bongga, diba? And there's nothing wrong with that. Diba sabi nga sa golden rule na, diba, seek and you will find, diba? Ask and you will be given, diba? So, ito naman, sa pamamaraan na ganun, wala namang masama siguro kung talaga magparamdam siya. So, ibig sabihin lang nito, sa part ni Paulo Contes, diba? Pure yung intention niya na gusto niyang magkatrabaho. That's the reason why siguro sa ganitong pamamaraan siya nagpaparamdam. Pero may mga netizen talaga na alam mo yon, pinanganak na galing ilalim ng lupa. At talaga nga naman, grabe ang komento kay Paulo Contes. May mga, bakit? May mga nagsasabi pa nga, deserve! Mga ganyang, uy, wag kayong ganun. Kasi diba, nagkamali man yung tao, bigyan natin ng chance na bumangon. Malay nyo, this time naman, diba, wala namang kinalaman dito yung personal niyang
buhay yung pagiging ama niya sa mga anak nila ni LJ Reyes eh. Ang ibig sabihin lang nito, 'di ba? Naghahanap siya ng trabaho para may papagkakitaan para magawa niya yung responsibilidad niya, yung mga dapat niyang gawin in private life. Huwag kayong hindi yung kakancelin nyo kaagad, 'di ba? May mga pakomento yung iba dyan na deserve. Yung mga ganong aspeto, nakakaloka kayo. Minsan ba sa buhay nyo, hindi kayo nagkamali, 'di ba? Diba? Nagkataon lang kasi napapanood natin sila sa telebisyon. Pero magpalit kayo ng pwesto. Diba? Kayo ang panoorin namin at i-bash. Diba yung mga ganon? Give naman the boy a chance. The boy! Hindi ba the man na siya? Hindi na siya the boy. Diba? Kasi medyo matured na siya. Well, kung talagang alam mo yun, malay mo, magkaroon nga naman ng chance. Wala namang masama, diba? Minsan nga, diba, sabi nga ng ilan, kung talagang gusto mo, 'di ba? Wala namang masama kasi 'di ba? Uso naman yung mga baka naman. 'Di ba? Walang masama. Baka din babaka naman niya, 'di ba? Magbunga ng maganda. 'Di ba? Alukin siya ng trabaho ni Coco Martin para maging parte ng alam mo 'yon, ng Batang Quiapo. Kasi 'di ba, alam nga ilagay siya sa Lavender Fields. Ang dami na nilang kontrabida doon, nakakalo. Charot lang, char-char. Well, anyways, 'di ba? Good luck na lang din. We wish you well. 'Di ba? Walang masama sa kanyang ginagawa. Mas masama doon kung wala siyang ginagawang hakbang para kumita, magkatrabaho. Yung tipong nakaupo lang siya, 'di ba? Walang masama doon sa pagtatanong kung sakali man. Wala ring masama kung sakaling manghingi siya ng trabaho. Dahil yun naman talaga ang gawain ng isang responsableng tao at madiskarte para ka mabuhay, maghanap ka ng trabaho. Yun. Hindi yung aasa lang kayo sa bigay ng DSWD. Ganyan. Sa tupad, sa 4-piece, ganyan. Mga paayuda ng DSWD. Di ba yung mga ganyan? Tapos mga once a year na bigayan, 'di ba? Yung mga ganyan. Huwag ganon. Magbanat-banat din ang buto, 'di ba? Well, anyways, mga panggayang po muna ang ating mga chika for yan. On a Monday morning. Ano nangyayari sa iyo, Sisa? 'Di ba? On a Monday morning, muli po ako si Kapitana Sisa sa ngalan ng aking partner na si Tita Cora. Ito pa rin ang Baklita sa Woo Woo Woo! And we are still same pero iba. Tuloy-tuloy pa rin po ang ating tugtugan. Syempre, dito po lamang yan sa number 106.7 Energy FM. Panggawag mong sabihin na radyo, sabihin mo...